So, good evening, everyone. So, thank you for joining us today, Neil. We're here to discuss the environmental impact of your programs and how you plan to implement strategies to address them. Your insights are invaluable, and we look forward to fruitful discussion. So, before we start, let's bow our heads and let us pray. Amen. So, start na. First question po, what environmental programs and policies are being implemented to support your barangay? Dito kasi sa barangay namin, yung mga programs na ini-implement namin dito is yung cleanup drive. Tapos, nag-tree planting din kami. Then, sa water consumption. Kasi, di ba nga season kami, so pahirapan talaga tubig dito. So, yun. Second question po, have you encountered any issues while planning and implementing your programs po? Yung dito naman talaga sa barangay, yung pinaka talaga issue dito sa amin is yung sa tubig talaga. Kasi, yun nga, pahirapan talaga tubig dito sa amin. So, yun lang yung pinaka-issue talaga dito sa barangay namin. Tapos sa basura din pala, ganun din. How do residents participate in planning and implementing environmental programs in Boneman? Nakakapag-participate naman dito yung mga tao. Kasi nga, yun nga, kagaya nung sabi ko kanina na kung about sa tubig, talaga lahat ng mga tao dito sa amin, pumupunta talaga every yun. Are there any programs to promote renewable energy sources or reduce energy consumption in the municipality? Hindi ko kasi siya masagot po, di ba? Hindi ko po siya masagot talaga kasi hindi ko naman po alam kung ano talaga yung pinaka-resource na ito. Pero, how about the street lights, ma'am? Yung street light? Yes, how about the street light? Solar na rin? Ayan po. Yung street light po namin dito, naka-solar na po. Okay. How is the success of these environmental programs measured in your barangay? Dito naman po kasi sa question po na yan. Siyempre, hindi naman po natin talaga mapipilit yung tao or mapipilit yung tao na utusan na sundin yung policies namin. Pero, siyempre, meron din naman mga ilan na sumusunod talaga sa policies ng barangay. Have you seen any positive impacts on the environment as a result of these programs in your barangay? As of now, wala pa naman since kakaano lang naman namin. Kakaupo lang naman namin. So, parang sa akin, hindi. Wala pa po. Can you please describe how did you address the problems you have encountered? Siguro dito, syempre, gabay ng guide makeup, ganon. So, syempre, bali nga sa SK, maging role model ka na lang sa mga kabataan na parang yung sa environment nga, yung reduce, reuse, and recycle ng mga basura. Kasi diba, syempre, dito nga malapit kami sa kalsada. So yun. Yun po. What steps has the barangay taken to address waste management and promote recycling within the community? Paano dito po, magkakaroon lang ng recycling kung paano ganap yung barangay. Parang, test, purok, ganon. Tapos ma-motivate lang yung mga people. So, yun. Is there any long-term plans that are in place or you are planning to ensure the sustainability of your community's natural resources for future generations? Dito po kasi sa amin, sa ngayon kasi ini-implement pa namin siya at gumagawa na kami ng paraan para magawa po yun. Yeah. How does the barangay engage with the residents to raise awareness about environmental issues and encourage participation in conservation efforts? Yung last naman namin dito is yung community outreach program. So dito kasi narinig ako. Sa barangay kasi namin, it can organize dito yung mga iba't ibang program. Katulad dito yung sa seminars, workshops, gano'n. And yung mga community meetings para naman ma-educate namin yung mga resident dito sa amin about sa environment issues. So, yun. So,
So ayun, marami din naman tayong natutunan kay Ma'am Neil at sana maging fruitful din sa atin to. So, dito na magtatapos yung meeting natin and I would like to thank Ma'am Neil for participation. Tapos yung token na lang ibibigay ko na lang sa kanya kapag may oras ako. So thank you everyone. So let's end the meeting. Thank you. Thank you. Thank you po. Bye po.